Magandang araw mga ka-recap. Sa video na ito, aalamin natin ang kwento ng isang dating mandirigma na muling sumabak sa mapanganib na mundo ng krimen upang protektahan ang kanyang pamilya. Ito ang buong kwento ng Darkland, The Return. Nagsisimula ang pelikula sa isang prison transport convoy na papunta sa courthouse, kung saan isang team leader na nagngangalang Hila ang biglang nag-utos na huminto ang mga sasakyan matapos mapansin na ang isa sa mga bilanggo, isang napakabatang lalaki, ay nakakaranas ng matinding panic attack. Upang pakalmayan siya bago sila makarating, tiniyak ni Hila sa takot na bilanggo na magiging maayos ang lahat. Bagamat wala talagang nakakaalam kung anong uri ng krimen ang nagawa ng batang lalaking ito sa simula pa lamang. Ngunit nang tuluyan silang makarating sa courthouse, naging malinaw na ang kasong ito ay nakakuha ng napakalaking atensyon ng publiko dahil may mga nag-aabang ng grupo ng mga nagpoprotesta sa labas ng gusali. Habang inaalalayan ni Hila ang batang bilanggo papasok, agad na nauwi sa kaguluhan ang sitwasyon ng biglang barilin sa ulo ng isang hindi kilalang sniper ang bilanggo, na agad niyang ikinamatay bago pa man makapag-react ang sinuman. Matapos ang nakakagulat na pambungad na iyon, lumipat ang kwento sa isa pang bilanggo na nagngangalang Zed, isang lalaking ginugugol ang karamihan ng kanyang oras sa bilangguan sa tahimik na paglalaro ng chess habang umiiwas sa gulo. Isang araw, napansin ni Zed ang isang mas batang inmate na hinaharas ng ilang bilanggo. Kaya naman, kalmado siyang namagitan at iniligtas ang binata sa pamamagitan ng pag-anyaya rito na umupo at maglaro na lamang ng chess kasama niya. Kapansin-pansin, wala ni isa sa ibang mga bilanggo ang naglakas loob na hamanin si Zed o makialam sa kanyang ginagawa, na agad nagpapakita na siya ay may malaking respeto sa loob ng mga pader ng bilangguan. Hindi nagtagal, ipinakita ng pelikula ang loob ng selda ni Zed, kung saan ang isang litrato na nakasabit sa dingding ay malinaw na nagpapahiwatig na mayroon siyang anak na naghihintay para sa kanya sa labas. Ilang sandali pa, ipinaalam ng isang prison guard kay Zed na dumating ang kanyang ama para sa visitation, dahilan upang magtungo siya sa meeting room nang walang anumang hinala. Gayunpaman, pagdating niya roon ay mabilis niyang napagtanto na hindi pala ang kanyang ama ang bisita kundi si Hila, na malinaw na may partikular na layunin sa kanyang pagpunta. Sa kanilang pag-uusap, tinanong ni Hila si Zed kung kilala niya ang isang mapanganib na gang leader na nagngangalang Major, isang kriminal na kamakailan lamang ay muling lumitaw at nagsimulang mag-recruit ng malaking bilang ng mga kabataang lalaki sa kanyang organisasyon. Pagkatapos nito, ibinunyag ni Hila ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta, at iyon ay upang kumbansihin si Zed na pasukin ang gang ni Motor at kalaunan ay alisin ito mula sa loob ng organisasyon. Bilang kapalit ng matagumpay na pagkumpleto sa misyon, ipinangako ni Hila na palalayain si Zed mula sa bilangguan at tuluyang lilinisin ang kanyang pangalan. Ngunit sa kabila ng nakatutuksong alok, agad itong tinanggihan ni Zed dahil mas alam niya kaysa kanino man kung gaano kapanganib ang muling masangkot sa mga gangster, lalo na matapos marinig na kamakailan lamang ay nabigo si Hila na maprotektahan ang isa pang bilanggo na nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Sa pananaw ni Zed, kung hindi man lamang niya nagawang mapanatiling buhay ang bilanggong iyon, wala siyang dahilan upang maniwala na kaya nitong protektahan ang kanyang pamilya habang siya ay undercover sa loob ng organisasyon ni Motor. Siyempre, ipinaliliwanag din ng pelikula kung bakit desperado si Hila na makakuha ng isang taong tulad ni Zed sa simula pa lamang. Ito ay dahil bago siya napunta sa bilangguan, si Zed ay hindi lamang isang lubos na iginagalang na espesyalistang doktor, kundi isa ring dating gangster at sikat na martial arts athlete na kilala sa buong lungsod. Sa nakaraang pelikula, napilitan si Zed na ubusin ang isang buong grupo ng mga gangster matapos mapatay ang kanyang nakababatang kapatid, at iyon mismo ang dahilan kung bakit naniniwala si Hila na siya ang perpektong tao para sa misyong ito. Hindi tulad ng mga karaniwang bilanggo, si Zed ay isang taong nauunawaan na ang kriminal na mundo at ang karahasang kinakailangan upang mabuhay sa loob nito. At ngayon, muli siyang hinihila pabalik sa mundong iyon. Nang gabing iyon, biglang ginaising si Zed ng isang prison guard at inilipat sa isang espesyal na cell block na puno lamang ng mga miyembro ng gang. At kahit walang paliwanag, agad niyang napagtanto na malinaw na bahagi ito ng plano ni Hila upang pilitin siyang makipagtulungan sa misyon nito. Pagsapit ng umaga, mabilis na napansin ni Zed na ibang-iba ang sistema sa bahaging iyon ng bilangguan dahil pinapayagan ang mga inmate na malayang bumisita sa mga selda ng isa't isa. Ibig sabihin, oras na lamang ang bibilanggan bago may lumapit sa kanya. Kinahapunan,
Nagtungo si Zed sa prison payphone upang tawagan ang kanyang dating asawa at humingi ng pahintulot na makausap ang kanyang anak na si Noah, lalo na't nagkataon na kaarawan ng bata ng araw na iyon. Sa kasamaang palad, kahit naghintay siya hanggang sa huling segundo bago maputol ang tawag, tumanggi pa rin si Noah na kausapin ang kanyang ama, dahilan upang lubos na masaktan si Zed habang mabagal siyang naglalakad pabalik sa kanyang selda. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang seryosong isipin kung ano ang mangyayari sa kanyang pamilya kung marami pa siyang taong mananatiling nakakulong sa loob ng bilangguan. At sa unang pagkakataon, nagsimulang magmukhang tanging pag-asa na lamang ang mapanganib na alok ni Hila. Para kay Zed, si Noah ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, kaya sa wakas ay nagpasya siyang tanggapin ang alok ni Hila. Gayunpaman, nilinaw niya na kapag natapos na ang misyon, hindi na siya kailanman dapat isama pa sa anumang operasyon. Upang makapasok sa organisasyon ni Mater, ipinaliwanag ni Hila na kailangan muna ni Zed na makuha ang atensyon ng isang bilanggo na nagngangalang Adel, isang pinagkakatiwalaang tauhan ni Mater na may tungkuling mag-recruit ng mga dating inmate papasok sa gang matapos silang makalaya. Hindi nagsayang ng oras si Zed at agad niyang isinakatuparan ang plano ni Hila. Nang araw ding iyon, napansin niya ang tatlong gangster na dati nang bumisita sa kanyang selda na naglalakad sa malapit. Kalmado siyang lumapit sa kanila nang walang pag-aalinlangan at brutal na pinatay ang tatlong lalaki habang alam niyang lihim na pinagmamasdan ni Adel ang lahat mula sa malayo. At iyon mismo ang gusto ni Zed mula pa sa simula dahil alam niyang ang ganitong uri ng karahasan ang pinakamabilis na paraan upang makakuha ng pagkilala sa loob ng kriminal na mundo. Hindi nagtagal, nilapitan siya ni Adel at inalok ng pagkakataong sumali sa organisasyon ni Mater. Ngunit mayroon pa siyang isang huling gawain na dapat tapusin bago niya tuluyang makuha ang kanilang buong tiwala. Inutusan ni Adel si Zed na malubhang saktan ang isa pang bilanggo na nakakulong sa sel 157, bagay na lubhang bumabagabag sa kanya pagbalik niya sa sarili niyang selda. Sa kabila ng kanyang marahas na reputasyon at kriminal na nakaraan, hindi likas na malupit na tao si Zed, at mabigat sa kanyang konsensya ang ideya ng pananakit sa isang inosenteng bilanggo. Gayunpaman, nauunawaan din niyang ito na ngayon ang kapalit upang maipagpatuloy ang kanyang undercover na misyon. Kaya sa huli, pinilit niyang gawin ang trabaho ayon mismo sa utos sa kanya. Matapos tuluyang makuha ang tiwala ni Adel, kalaunan ay nakalaya si Zed mula sa bilangguan at opisyal na tinanggap sa network ni Mother. Sa halip na direktang bumalik sa dati niyang tahanan, pinili niyang manatili muna sa isang bagong apartment. Ngunit bago siya tuluyang manirahan doon, una niyang binisita ang bahay ng kanyang dating asawang si Stein. Sa puntong ito, muling nag-asawa na si Stein at malapit ng manganak sa anak ng ibang lalaki, na lalo pang nagpabigat sa emosyonal na sitwasyon para kay Zed. Gayunpaman, hindi siya pumunta roon upang muling buuin ang kanilang relasyon dahil ang tanging bagay na tunay niyang nais ay ang magkaroon ng pagkakataong makasama muli ang kanyang anak, kahit sa maikling panahon lamang. Kalaunan ng gabi ring iyon, sinundo si Zed ng isa sa mga kasamahan ni Adel na nagngangalang Jimmy. Inutusan siya nitong sumakay sa isang sasakyan at sinabi na sa wakas ay makikilala na niya ng personal si Madir. Gayunpaman, bago pa man sila makarating sa kanilang destinasyon, biglang naging tensyonado ang loob ng sasakyan ng marahas na sunggaban si Zed mula sa likuran at interogahin ni Jimmy, na malinaw na hindi nagtitiwala sa kanya. Nakakaramdam ng pagdududa si Jimmy dahil kakaiba para sa isang mataas ang pinag-aralan at espesyalistang doktor na kusang makisangkot sa mga gangster. Ngunit dahil tinanggap na ni Mater si Zed sa organisasyon, ang tanging magagawa ni Jimmy sa ngayon ay babalaan siya na kapag napatunayang isa siyang impormante, personal niyang sisiguraduhin na hindi na makakalabas ng buhay si Zed. Kinabukasan, lihim na nakipagkita si Zed kay Hila sa loob ng isang museo kung saan ibinalita niya ang lahat ng nangyari noong nakaraang gabi, kabilang na ang lumalaking pagdududa ni Jimmy sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Hila kay Zed na manatiling kalmado at ipagpatuloy ang operasyon ayon sa plano. Tiniyak din niya na walang ibang tao sa Intelligence Division o sa pulisya ang may alam tungkol sa misyong ito maliban sa kanya. Sa madaling salita, kung mabaygo ang operasyon, si Zed ay halos mag-iisa na lamang. Nang gabing iyon, muling dumating si Jimmy upang sunduin si Zai at dalhin siya sa isang hindi kilalang lugar. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mahigpit ang pagiging lihim dahil tinakpan ang mga mata ni Zed sa buong biyahe upang hindi niya matukoy ang eksaktong lokasyon ng taguan ng grupo.
Pagdating nila, agad siyang siniyasat bago pinayagang pumasok sa gusali. Lubhang mapanganib ang sitwasyon dahil lihim siyang may dalang recording device. Isang maliit na pagkakamali lamang ay maaaring magbunyag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan at maging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Sa kabutihang palad, aksidenteng sumabit ang nakatagong wire sa kanyang damit habang siya ay sinusuri, kaya hindi ito napansin. Matapos ang inspection, nalaman ni Zed kung bakit siya talaga dinala roon. Isa sa mga tauhan ni Motor ang bagong baril at agarang nangangailangan ng medikal na gamutan. Naroon din mismo si Motor habang isinasagawa ang operasyon at maingat na pinagmamasdan ang bawat kilos ni Zed. Ang problema, matagal nang hindi nagsasagawa ng operasyon si Zai, kaya kailangan niya ng lubos na konsentrasyon upang mailigtas ang sugatang lalaki. Sa simula, mariing tumutol si Jimmy nang hilingin ni Zed na lumabas muna ang lahat sa silid upang makapag-focus siya ng maayos. Ngunit ikinagulat ng lahat ng agad itong payagan ni Mudir dahil naiintindihan niya kung bakit kailangan ng katahimikan at kapanatagan ng isang siruhano sa isang operasyong nakasalalay ang buhay at kamatayan. Sa huli, matagumpay na natapos ang operasyon, at ang katotohanang nailigtas ni Zed ang sugatang gangster ay agad na nagbigay sa kanya ng respeto mula kay Motor. Sa katunayan, si Mudir pa mismo ang naghatid kay Zed pauwi pagkatapos at taos-pusong nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa buhay ng kanyang nakababatang kapatid. Habang nasa biyahe, natutunan din ni Zed kung gaano talaga kapanganib ang undercover mission na ito, lalo na pagdating sa paggamit ng surveillance equipment. Napagtanto niyang maaaring malantad siya kung basta na lamang niya itatapon ang mikropono pagkatapos ng bawat misyon. Kaya nakaisip siya ng mas ligtas na paraan sa pamamagitan ng pagtatago ng recording device sa loob ng kanyang jacket at pagtatahi nito sa tela mula sa labas. Makalipas ang ilang araw, inimbitahan si Zed na makipagtipon sa iba pang miyembro ng organisasyon ni Motor sa isang restaurant kung saan nagsasagawa ng tensyonadong pagpupulong ang grupo kasama ang isa pang sindikato na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Boba. Lumalabas na kamakailan lamang ay binaril ni Boba sa binti ang nakababatang kapatid ni Motor matapos niya itong mahuling nagbebenta ng narcotics sa teritoryong hindi naman nila sakop. Sa pagpupulong na ito talagang ipinakita ng pelikula kung bakit kinatatakutan si Motor ng lahat. Sapagkat sa kabila ng kanyang kalmadong anyo at magalang na pag-uugali, isa pala siyang napakatuso at estratehikong leader na alam kung paano manipulahin ang bawat sitwasyon upang mapaboran siya. Nang gabing iyon, inatasan ni Jimmy si Zed na sumali sa isa pang operasyon na may kinalaman sa narcotics na ipinuslit sa pamamagitan ng daungan. Para sa misyong ito, ipinaraise siya sa isa pang miyembro ng grupo na nagngangalang Rashid. Sa una, naging maayos ang lahat at matagumpay na nakuha ni Rashid ang mga pakete at nakaalis sa lugar ng walang problema. Ngunit nang si Zed na ang kikilos, bigla siyang inatake ng ilang hindi kilalang lalaki. Sa halip na agad lumaban, sinadya ni Zed na magpabugbog dahil ang tunay niyang layunin ay may kabit ng lihim ang isang tracking device sa ilalim ng sasakyan ng mga umatake. Pagkaalis ng misteryosong grupo mula sa daungan, tahimik silang sinundan ni Zed mula sa malayo. Hindi nagtagal, natuklasan niya na ang mga lalaking umatake sa kanya ay mga miyembro pala ng grupo ni Boba. At nang walang ipinapakitang kahit kaunting takot, diretsahan siyang naglakad papasok sa kanilang taguan upang hilingin na isauli ang ninakaw na narcotics. Sa kasamaang palad para kay Boba, wala siyang ideya kung sino talaga si Zed. Kaya sa halip na seryosohin ito, pinagtawanan lamang niya si Zed at inakalang isa lamang itong hamak na utusan ni Mudir. Sa halip na agad mag-react, kalmadong hinayaan ni Zed na pagtawanan siya ni Boba at ng mga tauhan nito hanggat gusto nila. Ngunit sa mismong sandaling bumaba ang kanilang bantay, bigla siyang naglunsad ng isang mabangis na pag-atake at isa-isang pinabagsak ang mga ito. Lubos na nagulat si Boba sa marahas na pagsabog na iyon dahil walang sino man ang nag-akalang may isang tao na basta na lamang susugod sa teritoryo ng kalaban at haharap sa buong gang ng mag-isa. Habang nagkakagulo sa loob ng gusali, mabilis na napagtanto ng mga tauhan ni Boba na hindi nila maaaring hayaang makatakas ng buhay si Zed. Kaya agad nila siyang pinalibutan at sinubukang harangan ang lahat ng posibleng labasan. Ngunit hindi kailanman naging uri ng tao si Zed na basta sumusuko. Sa desperado at mapusok na determinasyon, nagsimula siyang gumamit ng mga parkour technique upang makagalaw sa buong istruktura habang desperadong naghahanap ng paraan upang makatakas.
Sa kalaunan, nagawa niyang marating ang ibabang palapag at makatakas sa pamamagitan ng pagnanakaw ng isang motorsiklo bago mabilis na tumakas mula sa lugar. Siyempre, hindi basta-basta siya pinakawalan ng grupo ni Boba. Agresibo nila siyang hinabol habang walang tigil na nagpapaputok ng baril sa gitna ng matinding habulan, kahit pa itodo ni Zed ang pagpapatakbo sa motorsiklo sa pagtatangkang makatakas, kalaunan ay sumabog ang sasakyan matapos itong paulit-ulit na tamaan ng mga bala, dahilan upang malakas siyang tumilapon sa kalsada. Habang naghahanda na ang mga tauhan ni Boba na tapusin siya, biglang narinig ang paparating na mga sirena ng pulisya na pumilit sa kanila na umatras bago pa makarating ang mga awtoridad sa lugar. Samantala, mabilis na sinamantala ni Zed ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtalon sa isang sasakyang minamaneho ng isang misteryosong babae bago tuluyang makabalik sa punong himpilan ni Mutter. Pagdating niya roon, agad niyang ipinaliwanag ang lahat ng nangyari, kabilang na kung paano niya pinasok ang tagwan ni Boba para lamang mabawi ang mga ninakaw na pakete. Sa una, walang naniwala sa kanyang kwento dahil masyado itong mapanganib upang maging totoo. Ngunit nang ilabas ni Zed ang baril ni Boba bilang patunay, biglang nagbago ang saloobin ng lahat sa silid at nagsimula silang purihin siya dahil sa kanyang katapangan. Habang naghahanda ng umalis si Zed, nilapitan siya ng isang batang miyembro ng grupo na nagngangalang D, na ang tungkulin sa organisasyon ni Mutter ay ang pamamahagi ng narcotics sa buong lugar. Humingi si D ng tulong kay Zed upang maningil ng pera mula sa isang taong bumili ng droga ngunit nabigong bayaran ang utang nito. Kapansin-pansin din na si D ay kapitbahay ni Zed sa parehong apartment building, kaya mas naging personal ang sitwasyon para sa kanya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, tunay na nalulungkot si Zed na makita ang isang batang tulad ni D na nasasangkot sa mundo ng krimen para lamang masuportahan ang kanyang pamilya. Dahil sa kabila ng lahat ng kanyang nagawa sa buhay, alam pa rin ni Zed kung gaano kasira ang maaaring idulot ng landas na ito. Kaya naman bago siya pumayag na tulungan ito, nagpa siya muna siyang turuan ang binata ng isang mahirap na aral sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo habang pinagsasabihan at sinasaktan din ito ng bahagya. Kinabukasan, muli na namang sinubukan ni Zed na makipag-ugnayan kay Noah, umaasang unti-unti nilang maaayos ang nasirang relasyon sa pagitan nila. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi nangangahulugang masama na siyang tao dahil lamang sa nakulong siya. Ngunit sa kasamaang palad, agad na tinanggihan ni Noah ang ideyang iyon matapos ulitin ang mga bagay na malinaw na narinig niya mula sa kanyang ina. Kahit labis siyang nasaktan ng usapan, patuloy na pinilit ni Zed na maging matyaga dahil ang muling makuha ang tiwala ng kanyang anak ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Matapos makipagkita kay Noah, muling nakipagkita si Zed kay Hila sa loob ng isang aklatan kung saan ibinigay niya ang lahat ng lihim na recording na kanyang nakolekta sa ngayon habang isinasagawa ang operasyon. Bago sila maghiwalay, binalaan siya ni Hila na maging labis na maingat sa mga susunod na hakbang dahil ayon sa mga ulat ng intelligence, aktibong hinahanap na siya ngayon ng organisasyon ni Boba at nagpaplanong maghiganti para sa nangyari sa kanilang tagwan. Kinabukasan, muli na namang ipinatawag si Zed ni Mutter at inatas ang makipagtulungan sa nakababatang kapatid ni Mutter na si Nasser, pati na rin kay DA. Sa una, tila napakasimple lamang ng kanilang gawain dahil kailangan lang nilang mangolekta ng protection money mula sa mga lokal na may-ari ng tindahan na nagpapatakbo ng negosyo sa loob ng teritoryo ni Mutter. Sa simula, naging maayos ang lahat habang lumilipat ang grupo mula sa isang lugar patungo sa iba pa ng walang seryosong problema. Ngunit sa sandaling bumalik sila sa kanilang sasakyan, biglang nagulo ang buong sitwasyon ng isang hindi kilalang gunman ang walang babalang nagpaputok sa kanila. Agad na napatay si Nasser sa brutal na pananambang, habang sina Zed at Day naman ay desperadong nagsikap na mabuhay habang patuloy na lumilipad ang mga bala sa kanilang paligid. Kasabay nito, si Heli, na nagkataong malapit sa lugar habang nagaganap ang pag-atake, ay agad na nakipag-ugnayan sa pinakamalapit na police patrol units at inutusan ang mga ito na pumunta sa lokasyon sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, nagsimulang umalangaw-ngaw sa mga kalsada ang tunog ng paparating na mga sirena, dahilan upang mataranta ang mga umatake at pansamantalang umatras, sapat para makatakas sina Z at D mula sa lugar. Mabilis na tumakbo ang dalawang lalaki papasok sa isang malapit na tindahan, umaasang makakapagtago roon, ngunit hindi sumuko ang mga umatake at ipinagpatuloy ang kanilang paghahanap sa loob ng gusali.
Nang mapagtanto ni Zed na maaaring mamatay si D kung mananatili pa ito roon ng matagal, sinabi niya sa binata na tumakas sa likurang pinto habang siya naman ay may iwan upang harapin ng mag-isa ang mga armadong kalaban. Habang pilit na ipinagtatanggol ni Zed ang kanyang sarili laban sa mga umatake, isang tao ang biglang dumating upang tulungan siya. At ikinagulat niya, si Hila mismo ang taong iyon. Sa kasamaang palad, lalo pang naging mapanganib ang sitwasyon dahil hindi naman talaga umalis si D sa gusali at lihim niyang nasaksihan ang buong pangyayari sa pagitan ni Zed at Hila. Kahit walang direktang sinabi, sapat na ang sandaling iyon upang ilagay sa panganib ang buong undercover identity ni Zed. Kinabukasan, iniulat ni Jimmy kay Mudir na ang mga lalaking responsable sa pagkamatay ni Nasser ay napagbayad na umano. Ngunit sa kabila ng ulat na iyon, nagdulot ng matinding pagdududa sa loob ng organisasyon ang mga pangyayari noong nakaraang pag-atake. Nagsimulang mapansin ng mga gangster ang ilang kakaibang detalye tungkol sa insidente, lalo na nang matuklasan nila ang maraming tracking devices na nakatago sa mga sasakyang madalas gamitin ni Mudir. Siyempre, si Zed ang lihim na naglagay ng mga device na iyon sa buong operasyon, bagaman wala pang nakakaalam nito. Bukod pa rito, napakabilis ng naging tugon ng mga pulis sa ambush, dahilan upang maghinala ang ilang miyembro ng organisasyon na maaaring planado na mula pa sa simula ang buong pag-atake. Unti-unting naging hindi na matiis ang pressure para kay Zed. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan dahil sa stress at takot habang napagtatanto niyang maaari nang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan anumang oras. Upang maiwasang mapansin palalo, nagpasya siyang umalis at umuwi. Ngunit bago pa man siya makababa ng gusali, bigla siyang inutusan ni Motor na sumama sa kanya sa ibang lokasyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa isang abandonadong warehouse kung saan naghihintay na sina Jimmy, Rashid, at iba pang miyembro ng gang. Agad na naging mabigat at nakakatakot ang atmosfera, lalo na nang simulan ni Motor ang sunod-sunod na matatalim at kaina-hinalang tanong tungkol sa mga pangyayari noong nakaraang araw. Mabilis na naging malinaw na ang warehouse na iyon ay hindi ordinaryong lugar ng pagpupulong kundi isang interrogation site. At sa mga sandaling iyon, tunay na naniwala si Zed na nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, nang ihanda na niya ang sarili para sa pinakamasamang posibleng mangyari, lumabas na si Rashid pala ang inaakusahan ng pagtataksil. Upang lalo pang maging mas masakit ang sitwasyon, inutusan ni Mudir si Zed na personal na makilahok sa interogasyon. Sa buong pangyayari, nakaramdam si Zed ng matinding pagkakasala habang brutal na pinahirapan si Rashid hanggang sa tuluyan nitong aminin na siya ang naglabas ng impormasyon para sa gang ni Boba. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Rashid na ginawa lamang niya iyon dahil dinukot ng mga tauhan ni Boba ang kanyang ina at pinilit siyang makipagtulungan. Matapos bugbugin ng halos ikamatay, kalaunan ay dinala si Rashid upang ipapatay, na nag-iwan kay Zed na lubos na nayayanig sa lahat ng kanyang nasaksihan. Dahil pakiramdam niya ay may pananagutan siya sa nangyari, nakipagkita siya kalaunan kay Heli at sinabi rito na nais na niyang tuluyang umalis sa operasyon dahil hindi na niya kayang panoorin ang mga kabataang nasa Ira at namamatay bilang collateral damage ng misyon. Ngunit sa halip na tanggapin ang kanyang pagbibitiw, pinaalalahanan siya ni Heli na kung iiwan niya ang operasyon sa kalagitnaan nito, diretso lamang siyang babalik sa bilangguan at haharap sa mas mahabang sentensya. Gusto man niya o hindi, masyado nang malayo ang narating ng misyon upang itigil pa ngayon. Samantala, lihim na sinimulan ni Motor ang pag-interoga kay D sa likod ng saradong pinto dahil naging kainahinala ang binata matapos itong mawala kaagad pagkatapos ng pag-atake noong nakaraang araw. Alam niyang may mali, kaya pinilit ni Motor si D na sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman habang tinatakot din itong papatayin ang kanyang ina kung hindi ito makikipagtulungan. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, tuluyan nang bumigay si Day sa matinding pressure at ibinunyag ang koneksyon ni Zed sa isang police officer, na epektibong sumire sa undercover operation mula sa loob mismo. Kinabukasan, gumugol si Zed ng tahimik na oras kasama si Noah. At unti-unti, nagsimulang gumanda ang relasyon ng mag-ama dahil sa matyaga at taos-pusong pagsisikap ni Zed na muling mapalapit sa kanyang anak. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kanilang kaligayahan dahil habang pauwi sila, bigla silang tinambangan ng mga hindi kilalang armadong lalaki at pinaulanan ng bala. Himala namang walang nasugatan kina Zed at Noah,
Ngunit sapat na ang insidenteng iyon upang mapagtanto ni Zed na tuluyan nang nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan at ang sinumang malapit sa kanya ay nasa matinding panganib na rin. Dahil alam niyang mas malalagay sa panganib si Noah kung mananatili siyang malapit dito, mabigat sa loob na nagpaalam si Zed at nakiusap sa kanyang anak na huwag siyang kalimutang ama. Kahit sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang may malaking posibilidad na hindi na sila muling magkita pagkatapos ng sandaling iyon. Mas naging mabigat ang emosyon ng pamamaalam dahil sa buong pelikula ay pilit na sinusubukan ni Zai na buuin muli ang nawalang ugnayan nila ng kanyang anak, ngunit muli siyang napilitang lumayo rito. Pagbalik ni Zed sa kanyang apartment, agad niyang napansin na nahalughog na ng mga miyembro ng gang ang buong lugar. Nawala ang lahat ng nakatagong recording devices. At mas masahol pa, nawawala na rin ang litrato ni Noah. Dahil sa takot na maaaring targetin na ng organisasyon ni Motor ang kanyang anak, desperadong sinubukan ni Zed na tawagan si Heli para humingi ng tulong. Ngunit bago pa man ito makasagot, bigla siyang tinambangan, itinali, at isinakay sa isang sasakyan ng mga tauhan ni Mod. Makalipas ang ilang sandali, dinala si Zed pabalik sa parehong warehouse interrogation site kung saan pinaharap siya ni Jimmy kay Mudir at pinilit na magpaliwanag. Upang lalo pang lumala ang sitwasyon, ibinunyag din ni Motor na kapag napatay na si Zed, susunod na hahabulin ang kanyang dating asawa at si Noah. Sa sandaling marinig iyon ni Zed, tuluyan siyang nilamon ng takot at galit. Kahit nakatali, desperado siyang nagpumiglas upang makawala, hanggang sa masugatan ang sarili niyang mga pulsuhan. Dahil sa puntong iyon, ang makatakas na lamang ang pinakamahalagang bagay para sa kanya. Nang tuluyan siyang makalaya, agad na sinalakay ni Zed ang mga tauhan ni Motor ng may matinding kalupitan, pinapatay ang sinumang humaharang sa kanyang paglabas. Matapos makatakas sa warehouse, dumiretso si Zai sa headquarters ni Motor na may iisang layunin na lamang sa isip, ang patayin ang leader ng gang bago pa masaktan ang kanyang pamilya. Habang papunta roon, marahas niyang pinabagsak ang bawat miyembro ng gang na sumubok hamarang sa kanya. Dahil sa tindi ng kanyang pagwawala, maraming mas batang miyembro ang natakot ng husto at piniling tumakas na lamang kaysa harapin siya. Kalaunan, narating ni Zed ang personal na silid ni Motor. Ngunit sa halip na matagpuan ang leader ng gang, isang litrato lamang ni Noah ang kanyang nakita na nakalagay sa harapan niya. Habang nakatitig siya rito, panandali ang nawala ang kanyang atensyon sa paligid. At sapat na ang isang sandaling iyon upang biglang lumitaw si Motor sa kanyang likuran at paputukan siya. Ilang bala ang tumama sa binti at ibabang bahagi ng katawan ni Zed, na nag-iwan sa kanya ng matinding sugat at halos hindi na makalaban ng maayos. Nang makita ni Mudir na nanghihina na siya sa lupa, naghanda itong tuluyan na siyang patayin. Ngunit bago pa nito makalabit ang gatilyo, biglang dumating si Di at itinapat ang baril nito kay Mudir. Kahit si Di ang mismong nagbunyag ng lihim ni Zed noong una, hindi pa rin niya makalimutan ang kabutihan at paggabay na ipinakita sa kanya ni Zed sa buong panahon na magkasama sila. Ngunit bago pa magpatuloy ang kanilang paghaharapan, biglang nagpaputok si Zed at siya mismo ang pumatay kay Mudir, na tuluyang nagtapos sa marahas na paghahari ng leader ng gang. Pagkatapos nito, agad na sinabi ni Zed kay Day na umalis na at binalaan itong huwag nang muling masangkot sa mundo ng krimen kung tunay nitong nais ang mas magandang kinabukasan. Hindi nagtagal, nagsimulang umalangaw-ngaw sa paligid ang tunog ng mga paparating na sirena ng pulisya. At habang papalapit ang mga awtoridad, tahimik na nagpasya si Zed na mawala na rin sa lugar. Kaya ang moral ng kwento ay huwag kailanman magtiwala sa isang lalaking mas mahusay sa operasyon, parkour, martial arts, undercover missions, at pagiging magulang kaysa sa buong gobyerno ninyo.